Eksklusibong napasok ng News 5 ang kinaroroonan ng mga stranded at binahang residente sa Isabela. Live mula sa Kawayan, Isabela, nasa frontline ng balitang yan, si Mon Gualvez. Mon, kumusta na ang panahon dyan? Awa ng Diyos, Cheryl, buong araw namang hindi na umulan sa malaking bahagi ng Isabela. Pero ngayon palang binabaha ang ilang lugar, kaya naman na-isolate na nga ang ilang barangay, gaya na lamang dito sa Kawayan City. Nilusong ng aming team ang mataas na baha sa Kawayan City, Isabela, marating lamang ang barangay Gapal. Naabutan namin ang maraming residenteng stranded sa daan, kabilang ang ilang bata. Nalubog sa tubig ang Buduan Bridge dahil sa pananalasa ng bagyong Nika, kaya isolated ngayon ang 5 barangay. Gutom ang kuwan namin, hirap yung dadanasin namin dito sa daan. Kala namin hindi lubog dito, umukit kami sa tulay na Nagilian. Ganito rin palang aabutan pa rin namin, lubog pa rin pa siya. Malakas pa rin ang agos ng tubig sa ilog, pero hindi ito alintana ng rescuers, may tawid lamang ang mga residenteng halos isang araw ng stranded. Kung tutusin, nasa 200 metro lamang yung layo o distansya nung na-isolate na barangay. Pero aabot kasi sa mahigit 30 talampakan yung lalim nitong tubig, kaya hirap abutin itong lugar. Sa Villa Luna Street, mga nakahilerang poste na lamang ng kuryente ang makikita. Kahit maaraw na, may ilang lugar na ngayon pa lamang binabaha dahil sa patuloy na pagtaas ng tubig sa Cagayan River. Ang nadaragdag na tubig galing sa mga bundok at ilang probinsyang nakapaligid sa Isabela. 7 tulay sa probinsya ang hindi na madaanan. Maraming lugar daw ang biglang binaha ngayon na hindi naman inaabot ng tubig noon. Kaya panawagan ng lokal na pamahalaan ng Isabela magtayo ng panibagong dam sa kanilang lugar. Mare-regulate mo yung pagbaba ng tubig at magiging irrigation. Sa ngayon, hindi bababa sa 20 bayan at lungsod sa Isabela ang wala pa rin kuryente. Kaya ang tindahan ito, pinagkakaguluhan ng generator set. Nag-stock kami, sir, para kung biglang nangailangan may pull out po kami. Tulong din namin sa mga nasa lanta, pumapatong lang kami pamasahe. Kailangan po nung baby po, sobrang init po, tapos may mga parating pa pong bagyo po. 6,000 piso ang pinakamurang genset na kaya raw magbigay ng kuryente sa 2 ilaw at isang electric fan. Hanggang 65,000 pesos naman ang pinakamahal na unit. Cheryl, target may balik ang kuryente hanggang sa mga susunod na linggo. At pinakaunang pinabibigyan ng supply kagad ng power ay yung mga apektadong ospital at mga munisipyo ng mga LGU. Ang problema kasi, ang ilang lugar, gaya na lamang dito sa District 1 ng Barangay District 1 ng Kawayan City, wala nang kuryente. Lubog pa sa baha hanggang sa mga oras na ito. Umaabot hanggang 4 na talampakan o hanggang dibdib yung tubig. Kaya ang mga residente doon na naninirahan dito sa malapit sa ilog, naninirahan muna o nag-i-stay muna sa may bandang kalye malapit sa kanilang lugar. Cheryl. Maraming salamat, Mon Gualvez. Mga kapatid, Cheryl Cosim po, huwag maging huli at maging una sa lahat sa balitaan. Para sa tuloy-tuloy na talakayang sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.